Kim Chiu at Paolo Avellino nangunguna sa lahat. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Hindi lamang sa larangan ng pag-ibig nangunguna ang kapamilya stars na sina Kim Chiu at Paolo Avellino, pati na rin sa kanilang mga karera, tila patuloy ang kanilang tagumpay. Hindi lamang sa larangan ng pag-ibig nangunguna ang kapamilya stars na sina Paolo Avellino at Kim Chiu. Ayon sa mga ulat, tiyak na magiging matagumpay ang kanilang pinakabagong pelikula, kung saan muling magkakaroon ng pagtutulungan sina Kim at ang kanyang rumored na boyfriend na si Paolo Avellino. May mga balitang nagplano na ang mga bagong pag-oorganisa ng mga screening ng pelikula na inaasahang aabot sa milyon ang kikitain nito sa takilya. Sa nasabing proyekto, tinanong ng entertainment press si Paolo kung si Kim na ba ang kanyang dawan. Sagot ni Paolo, syempre, bakit naman hindi? Sa ngayon itong panahon na ito, hayaan natin siyang mag-enjoy. Huwag natin siyang madaliin o pangunahan. Siya ay napaka-special sa akin. Nakikita sa mga pahayag ni Paolo na binibigyan niya ng halaga ang kasalukuyang sitwasyon nila ni Kim at hindi niya nais madaliin ang kanilang relasyon. Gusto niyang bigyan ng kalayaan si Kim Chiu na gawin ang mga bagay na gusto niya. Ayaw mo na niyang itali ang dalaga dahil sa ngayon ay naku, sobrang lakas pa ng mga project nilang dalawa at sobrang ganda ng takbo ng kanilang karera, kaya hindi na muna madadaliin lahat pa ang mga bagay, lalo pat ang ganitong mga sitwasyon at ganitong mga successful na projects ay hindi dapat pinapalagpas at hindi dapat hinahayaang makupas. Kaya sa ngayon, binibigyan niya muna ng freedom si Kim Chiu, freedom para gawin lahat ng gusto nito, freedom para sa kanyang mga endorsement, pelikula at mga promotions at kung ano-ano pang nararapat na para sa kanya, dahil nakikita niya talaga si Kim na napakagaling na tao, artista at kung ano-ano pa. Dahil talagang bagay sa kanya ang lahat ng bagay na ginagawa niya at makikita talagang successful lahat kapag siya ang kasama, lalo na si Kim Chiu na isang mabait na tao. Pinibigyang diin din niya na ang kalagahan ng pagtatamasa ng kasalukuyang mga sandali at ipinapakita ang paggalang sa personal na oras ni Kim. Hindi maikakaila ng kanilang pagsasama sa pelikula ay isang patunay ng kanilang magandang relasyon sa likod ng mga kamera. Sa kabila ng mga chismis at haka-haka tungkol sa kanilang relasyon, tila patuloy ang kanilang pagpapakita ng suporta sa isa't isa sa kanilang mga proyekto. Ang kanilang partnership sa pelikula ay inaasahang magdadala ng bagong enerhiya at sigla sa kanilang mga tagahanga na tiyak na sasabik na makita ang kanilang pagganap sa parehong proyekto. Higit pa rito, ang kanilang mga proyekto ay tila nagbibigay ng bagong perspektibo sa kanilang karera at naging inspirasyon sa kanilang mga taga-subaybay. Ang pagsasanib portion nila sa pelikula ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang chemistry sa personal na buhay, kundi pati na rin sa kanilang professional na buhay. Ang kanilang pagtutulungan ay umaabot sa mga bagong antas na nagiging dahilan ng pagtaas ng kanilang popularidad sa industriya. At iyon na nga ang sabi ng kanilang mga fan. Marami ang sumasaya at marami na ngayon ang excited na nag-aabang sa kanilang pelikula na ilapapalabas ngayong March 26. 5 araw na lang daw ang hinihintay nila at paniguradong alam na nila ang magiging resulta. Panigurado daw magiging successful ito, lalo pat sa mga thriller pa lang ito. Umaabot na ng milyon-milyon ang mga nag-reviews. Ano pa kaya sa buong pelikula? Baka mas tumaas pa ito sa ilang mga girls films na marami ang nagsasabing mas mataas pa. Baka nga daw mas successful pa ang Kim Pao dahil sila ngayon ang pinaka magandang tandem, pinakasikat kumbaga kung tawagin, dahil ang tandem nila ay marami talaga ang sumusuport at marami ang humahanga sa kagalingan nilang dalawa at panigurado. Ang kanilang upcoming pelikula na My Love Will Make You Disappear ay aabot ng bilyong mga views at bilyong mga gross, dahil hindi lang dito sa Pilipinas ito mapapanood, kundi sa iba't ibang panig ng bansa, lalo na sa ibang bansa at lalo na ang kaniyang mga fans ay doon din nakakapunta. Marami ang gustong pumunta at maraming susuporta. Yun ang ipinangako nila. Kahit saan pa ito ipapanood ay pupuntahan daw nila. Susuportahan daw nila ang Kim Pao. Lalo pat excited na sila sa pelikula nitong dalawa dahil paniguradong magiging maganda ito at magiging successful. Trailer pa lang daw ulam na. Sa pangkalahatan, ang mga pangyayari sa buhay ni Kim Chiu at Paolo Avellino ay nagpapakita ng kanilang tagumpay. Hindi lamang sa aspetong pampersonal kundi pati na rin sa kanilang mga profesional na buhay. Ang kanilang mga proyekto ay nagbibigay ng mga bagong oportunidad para sa kanilang mga karera at patuloy na nagiging dahilan ng kasiyahan ng kanilang mga tagahanga. Sa kanilang mga bagong proyekto, umaasa ang marami na magiging matagumpay ang kanilang pagsusumikap at magdadala ng kasiyahan sa mga manonood. At iyon nga ang inaantay na marami ang mapanood ang kanilang bagong pelikula dahil paniguradong maghahandog ito ng saya. Hindi lang puro pag-ibig kundi kasiyahan para sa kanilang mga tagahanga na manonood, mga fans na susuporta. Panigurado daw magiging masaya ito at magkakaroon ng mga panibagong ideya at aral na mapupulutan
Gusto nila na ang panonood sa kanilang pelikula ay mapupulutan ng aral na kung saan ang kanilang mga fans na nanonood or kung sino mang taong gustong manood ay magkaroon ng alaala at magkaroon ng aral sa tulad ng kanilang pelikula, lalo na sa pag-ibig na hindi dapat maniwala sa mga haka-haka o mga tinatawag na superstitious belief. Dahil hindi lahat kapag nandito ka nakatutok, hindi mo talaga matatagpuan ang pag-ibig na para sa iyo. Hindi naman kasi lahat ay totoo. Hindi lahat naman ang pinaniniwalaan noon ay kailangan mong paniwalaan ngayon. Kung ba yung tinatawag nilang kuro-kuro, hindi mo na daw kailangan iyon sa ngayon. Dahil sa ngayon, kung gusto mong malaman at matagpuan ang tunay na pag-ibig, kailangan mo itong hanapin, kailangan mong gumawa ng galaw, kailangan mong hanapin ito, hindi sa pamamagitan ng paghahabol, kundi kailangan mong alamin at harapin, hindi yung kakatakutan mo, dahil nga sa mga paniniwalang pinalikihan mo, paniniwalang sinasabi na nangyari kay Sari, sa pelikula na sinasabing, lahat ng nagugustuhan niya at lahat ng minamahal niya ay nagdi-disappear. Hindi naman daw totoo yun, hindi naman sa lahat ng oras na ang pag-ibig o ang taong minamahal mo ay mawawala. Mawawala lang ito kung hindi ito para sa iyo or mawawala lang ito kung hindi mo iniingatan. Kaya marami ang gustong ipahiwatig si Kimi sa kanilang pelikula na hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mong maniwala, hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mong mawala ng pag-asa dahil ang pag-asa ang siyang magiging tulay mo at magiging gabay mo sa paghanap ng tunay na pag-ibig. Kaya huwag sana kayong matakot at huwag kayong mapagod sa paghanap ng tunay na pag-ibig. Tulad ko, dahil sa pagiging takot ko umabot ako sa 30 years para matagpuan ang tunay na pag-ibig at ang masakla pa doon hindi ako ang nakatagpo kundi yung tao. Binibigyan niya ako ng pag-asa tulad ng naging pangyari sa amin ni Cholo. Binigyan niya ako ng pag-asa na magmahal ulit. Binigyan niya akong pag-asa na maniwala muli sa pag-ibig na hindi lahat ng pinaniniwalaan ko ay totoo, na hindi lahat ng mamahalin ko ay mawawala. Kung mawawala man ito, ibig sabihin hindi tayo nakatadhana sa isa't isa at hindi ito ang nakatadhana para sa akin na magmahal. Kaya ito ang gusto kong ipahiwatig sa inyo. Gusto kong malaman ninyo na ang pag-ibig ay para sa isa't isa, para sa lahat. Ito ay nakalaan na kahit sino man ay may nakalaang pag-ibig para sa atin. Ang mali lang sa atin ay hindi natin ito nahahanap sa tamang tao dahil marami tayong standards na binibuild at yun ang nagiging gabay natin para hanapin ang pag-ibig na hindi naman pala dapat sa atin. Dahil ang tunay pag-ibig na para sa atin ay dadating yun sa tamang panahon. Iyon naman ay sinabihan pa ni Jolo or ni Paolo Avellino. Sinugandahan pa niya at sinabing tama si Kimi. Hindi sa lahat ng oras dapat tayong matakot na magmahal. Kung masaktan man tayo ay magpapasalamat pa rin tayo dahil meron tayong aral na natututunan at hindi naman ibig sabihin na kapag nasaktan ka na ay wala na end na para sa iyo ang pag-ibig na kung hindi. Ibig sabihin, kapag maiiwan ka ng taong mahal na mahal mo, ibig sabihin, may taong karapat-dapat na mag-aalaga sa iyo. Kung sinaktan ka ng taong minahal mo ngayon, hindi ibig sabihin na sasaktan ka rin ng taong mamahalin mo at magmamahal sa iyo sa darating na panahon. Kaya naman huwag mong isarado ang puso mo. Huwag mong hayaang maging malamig ito. Huwag mong hayaang maging matigas ito. Dahil ang tunay na pag-ibig dadating sa tamang panahon. Hindi pa siguro sa inyo sa ngayon. Dadating din iyon. Tulad nga sa amin ni Sari, diba? Umabot ng 30 years bago namin natagpuan ng pag-ibig.